Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, Himas Rehasa. Nako, heto na ang inaantay ng lahat. Magpapasko sa kulungan ang mga kawatan. Ayan mga kababayan, patungkol po rin ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pasubscribe naman po. Palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga. Simulan na po natin to. So ito mga kababayan, pasadahan po natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At eto, Claire Castro mga kababayan, nako, talagang nautal-utal sa pagdepensa, yan sa Pangulo, no? Dito po sa pagkakasangkot dito sa flood control anomalies. Ito, pakinggan po natin to mga kababayan. Naiisip ba ako? Mahirap magsalita, pero minsan kayo mismo mag-iisip, sino kaya ang nasa likod nito? Yung mga obstructionists? Destabilizers? O lumiliit lang siguro talaga ang mundo ni Saldico dahil siya po mismo ang naiipit sa mga aksyon na mismong siya ang gumawa. Sabi ni Claire Castro mga kababayan, no, sino daw ang naiisip na nasa likod nito? Aba, gusto pang isisi sa iba. Sino ba ang mini-mention ni Saldico, di ba? Mga kababayan? O edi ang presidente. Talaga naman, todo po ang kanilang mga depensa, no? Todo po sila ng pagdepensa dito kay President Bongbong Marcos Jr. Na itinuturing mastermind sa flood control scandal. Nako naman. Ito pa mga kababayan. Ito yung sinasabi nating gusto nilang palabasin, no? Na nakaraang administrasyon talaga ang may kasalanan. Sabi po ni Jose Claire Castro, mga kababayan, lahat ng kalat ng nakaraang administrasyong Duterte, ngayon po natin nililinis. Aba, tingnan mo naman na. Iginiit ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi lang sa panahon ngayon ang korupsyon. Pero ito na siguro ang pinakamalala. Ito na siguro ang pinakamalala kasi presidente mismo ang involved sa korupsyon mga kababayan, di ba? Sabi pa po ni Castro, kung hindi nag-ugat hindi lang daw ngayon nagsimula ang korupsyon, kung di nag-ugat pa noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ninuloko mo ba kami? Bakit? Pinangalanan ba ni Saldico si former President Duterte? Aray ko po maraming anomalya ang na dapat nating malaman, pati yung mga ghost project na inamin naman ng dating Pangulong Duterte. Yes, Maria Joseph. So ito po yung diversion nila. Ito po yung ginagawa nilang diversion mga kababayan para hindi na mapag-usapan yung video ni Saldico mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? Teka nga, basahin natin yung mga komento. Sabi po ni Darius D. Galera, kabobo naman, nakitang Marcos ang may gawa, isisisi pa sa Duterte. Tragis, magkano kaya bayad sa mga yan? Ayan Noy P. Vlog, sarap murahin mula ulo hanggang paa itong tagapagsalita ng Pangulo. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? At ito pa. Ito mga kababayan Saldico. Sabi niya po, ito pinatunayan po ni Saldico mga kababayan yung yung statement ni Orly Gutesa. Okay? Totoo po yung sinabi ni Orly Gutesa, yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Ayan, anong nga? Paano nyo didepensa nito?
totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Ayan mga kaubayan, palakpakan po natin yan. Diba? Ano ang nito? Ano ang implication nito mga kaubayan? That Orly Gutesa, is a very very credible source. Tulad lang sabi ni Senator Dante Marcoleta, pero itong si Lacson pilit na rinoprotektahan pa ang mga magnanakaw. Yeah. Ito pa mga kaubayan, pasadahan po natin to. Saldico, kaya kayang kagatin ng isang aso ang kanyang amo? Kasi ito po ang hamon ni Saldico, Hinahamon ko si Ombudsman Remulla, imbestigahan niya si Speaker Martin Romualdez. Okay? At imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos Jr. Ayon po yan kay Saldico, mga kababayan. Kaya nga napatanong ako mga kababayan kung, di ba? Kung posible bang kagatin ni Asong Remulla ang kanyang among si President Bongbong Marcos Jr. Diba? Sabi po ng ating mga kababayan na hamon accepted ba Mr. Ben Delo? Yun ang problema kasi baka hindi po accepted, di ba? Ghost investigation lang mangyari dyan if ever. Kaya nga yung lahat ng investigasyon from Senate, na hindi lang kasali yung kay investigasyon ni Marcoleta, ni Senator Marcoleta, nung siya pa po ang chairman. Pero lahat po nang nangyari, parang drama lang lahat, Diba? Ngayong pinangalanan na ni Saldico kung sino talaga ang mastermind, ano ang sunod niyong gagawin, diba? Ano po ang gagawin ng ating gobyerno? Sa bagay, nasa gobyerno, presidente pa ang pinangalanan. O ano po ang gagawin ng mga otoridad, diba? Para wakasan itong ganitong klaseng sindikato. Sindikato na ito yata kakasakaya sa hamon itong si Remulla, mga kaubayan. Hindi natin masabi, di ba, kung kakasaba talaga itong si Remulla sa hamon, ni Saldico, di ba, mga kaubayan. Ito pa, last po natin pag-uusapan to mga kaubayan, President Bongbong Marcos Jr. Ayan, sabi po dito ni Representative Kiko Barsaga, ayan mga kaubayan, 100 billion pesos pala ang budget insertion ni Marcos. Ayan mga kaubayan, 100 billion. Siya dapat ang magpasko sa kulungan, #ikulong si Marcos. Ayan. Kaya nga nalagay natin sa thumbnail natin kanina kung Imas Rehas at I think kung matutuloy yan talagang dapat talagang makulong si Marcos, mga kaubayan, Kasi hindi po yan pera po ng taong bayan yan, pinaghirapan ng taong bayan, ano po ang naging komento ng ating mga kaubayan? Ito, basahin po natin. Sabi po dito, trial by combat na lang. Nako po. The mastermind Marcos Jr. Alamin ang batas kung the president is immune from the inilusot. Ayan habla or kaso while sitting as president. Di patalsikin muna, di ba mga kaubayan? Patalsikin muna. Ayan. Ito na, pasadahan na po natin ang video ito mga kaubayan at bigyan po natin ng reaksyon. Ito po. Ito ang mga balitang trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na dapat malaman ng taong bayan na pilit iniiba at ayaw di umanong ipalabas ng bayarang media sa publiko. Pero bago natin simulan ang balita ngayon sa mundo ng politika sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para palagi kang updated sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan.
Saldico. Pinunyag na ang sabwatan at pinatunayang totoo ang lahat-lahat na ibinunyag ni Orly Gutesa at ipinakita na ang video at mga maletang may laman ng pera at hinamon pa si Ombudsman Rimulya. Narito ang part 2 at full video at ang nakakagulat na revelasyon na pagbubunyag ni Saldico na magpapatayo ng inyong balahibo. Narito't panoorin ang full video. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sec. Mina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sec. Mina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Kulang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay lalabas ko po together with this video. Yan, grabe po. Napakarami pong malita niyan. Ha? At milyones po ang laman niyan, mga kababayan. Oh. Yan na po yung hinahanap nilang mga maleta. Yung mga brand daw ng maleta, mga kababayan. Di ba, kine-question din po yan ni Lacson, yung mga malitang yan. No, kung talaga bang kasya dyan yung pera. Nako, ayan. Ayan po ang patunay. Buti na lang na-picturean ni ano. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Rimulya kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad, ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez. Kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Ako po na hindi gagawin ni Ombudsman Rimulya ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon
At ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Kumanta na kung sino talaga ang mastermind. Nananawagan ako sa Armed Forces of the Philippines. It's time. It's time. Sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine Army, sa Philippine Marines, sa Philippine... Oo nga mga kaubayan, no? Dapat umaksyon na po yung mga armed forces natin, di ba? Kasi sila ang last resort natin paano kung ang Pangulo pala ay involved, no? Hindi lang pala talagang sinasabi na nga ni Saldico na involved ang Pangulo. Sinabi na kung sino po ang mastermind. Ngayon, ano po ang gagawin ng ating armed forces? Yung tanong dyan, Bronner, di ba? Kayo po ang last resort ng ating mga kabayan. Although, mayroon din tayong sinatawag na people power, no? Pero dapat suportahan po ng armed forces ito. Gaya nga po ng panawagan ni Anjo Iliana, di ba? Pakinggan po natin. Navy, sa Philippine Air Force, sama mo na rin yung Coast Guard. Kahit bullshit yung boss dyan sa Coast Guard, masyadong bias. Sibakin nyo na lang yung admiral dyan. Laging kakampi sa gobyerno kahit anong mangyari. Nananawagan ako sa inyo. Mag-usap-usap kayo. Anong gusto nyo mangyari? Mamili kayo. Paalisin nyo si Marcos sa Malacanang o magkagulo dito sa Maynila, magkapatayan, magkasugatan, magkaduguan, magkasunugan. Kaya AFP, Armed Forces of the Philippines, kumanta na, tinuro na ni Saldico ang mastermind, si Bongbong Marcos, tsaka si Romualdez na hindi sinama sa ICI investigation. Mawalang galang na AFP. Pakita nyo na ngayon ang tapang nyo. Pakita nyo yung integridad. Para sa taong bayan kayo. Hindi kayo para dyan sa mga nakaupo sa Malacanang. Ang dami nang ninakaw. Kinanta na. Nakikiusap ang taong bayan. Nakikiusap ang taong bayan hindi lang ng Maynila kundi ng buong Pilipinas at buong mundo, pati mga OFW galit na. Kung pwede lang, AFP, huwag nyo nang pakinggan yan si Browner. Dinabaling makulong ako, okay lang. Ako nagsasalita sa totoo lang. Kumilos na kayo. Kayo na lang po ang aming pag-asa. So yan mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.